Eto, matinding pasabog ni Attorney Glenn Chong. May isang politiko daw na nag-offer sa COMELEC ng 2 billion petotetot. Sana all. Napakalaking halaga niyan. 2 billion pesos para manalo sa eleksyon. Yun nga lang, yung politiko na yon ay tinanggihan dahil may nakaset of winner na daw. Ay, tapos na ang Sana eleksyon kung all. gano'n. May mga nakaset na daw. Ibig sabihin, nahuli siya. Ngayon, malay natin na nakarating kay Attorney Glenn Chong, baka nagsumbong. Nako, COMELEC, totoo kaya ito? O ito, panoorin natin ang sabi po ni Attorney Glenn Chong tungkol dyan sa bagay na yan. Ito yung video. Para maparelease ko as early as possible. Attorney, because- one last question. Yes. O, sadali lang. Sadali lang, Okay, Doc. Yeah. Before I will answer your question, Yeah. ito yung ibilin ko sa inyo. I guess you know who this candidate is, pero hindi ko lang pangalanan, ha. Nag-offer siya ng 2 billion to win the elections. Pero, nirefuse siya ng COMELEC dahil meron na silang set winner. So, ginawa niya, nag-withdraw. Kasi hindi naman siya mananalo kahit anong gagawin niya. So, discover who that candidate is. Wow. Ibulong mo na lang, attorney. Grabe, attorney, the way they've, Grabe, totoo kaya ito? Kung totoo yan, nako. Mahirap yan, COMELEC. Baka naman, huwag kayong mananahimik dyan. Baka naman, pwede kong magpaliwanag tungkol dito sa isang attorney na kung saan binuking niya na meron daw politiko na nag-offer sa inyo ng 2 billion. Baka naman Sana banggitin nyo all. kung sino yan. Tapos ngayon, hindi nyo tinanggap dahil ay, yun pala, mayroon nang nakaset of winners. Baka naman, ako, delikado yung ano baka totoo yung sinasabing 12-0 Oo, di ba may nagsabi na gano'n na sure daw 12-0 ang Sana resulta ng all. eleksyon? Aba, sino kaya yung umatras pag tumakbo sa eleksyon, no? Meron akong naalala na may umatras na isa sa pinakamayaman o mayaman talaga na kaya niyang mag-provide ng ganyan kalaking pera. Pero umatras. Sino kaya yun? Pero hindi lang yan. Meron pa pong binuking po si Attorney Glenn Chong tungkol po dito. Kaya mag-ingat po tayo pagdating sa eleksyon. Hindi ko alam kung totoo o hindi ito, pero ito lang po ay paalala na posible talaga. Ito, panoorin po natin ang iba pang pasabog po ni Attorney Glenn Chong. Ito yung video. Nakita ko yung video niya, nagde-demonstrate siya. Sinabi niya na yung resibo, may QR code yan sa baba. And then, yung makina, may camera yan sa harap mo, sa baba. Pwede mong ipabasa ang QR code doon sa camera at lalabas on the right side of the screen yung content ng QR code. Ito ang original na intention ng COMELEC nung pinasa nila ang Resolution 11076. Ang Resolution 11076 is the general instruction to the Board of Election Inspectors promulgated on October 30, 2024. So malayo pang eleksyon. So, ang sabi doon sa Resolution 11076, ang QR code na nasa resibo, itapat mo sa screen, sa camera at lalabas yung content ng QR code doon sa right side of the screen. So, ito yung demonstrate ni George Garcia. At tulad ng sinabi ni DJ Yui, nagbabago ang mga sinasabi ni George Garcia. On January 21, 2025, nag-promulgate ng amendatory resolution ng COMELEC, 11098. Anong sinabi ng 11098? Hindi mo na pwedeng gawin ang verification ng QR code doon sa camera. Wala na. Hindi mo na mabi-verify. In other words, binawi ni George Garcia yung kanyang promise. Binawi ng COMELEC yung kanilang instruction. Binawi at hindi na pwedeng i-verify ang QR code doon at hindi mo na makita sa screen kung anong laman ng QR code. Kaya nga yan ang patunay na dadayain talaga yung eleksyon natin because they also did that in 2010 and 2013. Noong 2010, and this is discussed in the video extensively, may BEI keys with which to sign the digital return, the digital signature. December 29, 2009, yun ang instruction ng COMELEC. Pirmahan nyo ng digital signature ang resulta. March 4, 2010, 2 months before the elections, binago ng COMELEC. Huwag nyo nang pirmahan ng digital signature ang resulta. This is exactly what is happening now. Pattern yan pattern yan. Siniset na nila na
hindi tayo makakakuha ng ebidensya because gagawin nila to. And this is the second point na gusto kong doon sa kay sinabi ni DJ Yui. Na wala pa tayong ebidensya tungkol sa diyan, meron. Just watch the video. DJ, just watch that video that I'm going to show you because yung ebidensya pinapakita kong smoking gun ay galing sa House of Representatives Electoral Tribunal. Binuksan yung mga balota, binilang at hindi nagtugma. Hindi nagtugma ang mga balota at boto na nireport ng makina at ang mga shades na nandun sa balota. Kaya nga, matibay ang ebidensya ko, matapang kong inaakusa ng COMELEC ng dayaan dahil alam kong hindi nila kayang sagutin itong hawak kong ebidensya. Certified true copy ang mga dokumentong ito. Ito yung pang pinali ko doon sa video na to. Pero hindi ko pinakita lahat, isa lang. Pero meron pang 98. At ito, recently, nabasa ko, and I'm sure you are aware, na ang European Union is sending a 200-man election monitor team. Yes. And mind you, Doc, ang sinabi on invitation of the Philippine government. So, sino nag-imbita? Ang COMELEC. Knowing George Garcia, nakatrabaho ko yan with the Marcoses, knowing him, he's so insidious, he lives up to his reputation as an operator, insidious yung kanyang pamamaraan. Ang ginawa niya, ang gagawin niya dyan, inimbita niya ang EU, mag-set up ng monitor team para gamitin niyang deodorant. Walang daya kasi minonitor ng election monitors ng EU. O ito yung kanyang kumbaga ano ba yun? Deodorant niya. I-deodorize niya yung daya with this using the EU. So, habang tayo mga kababayan, you do your share, I will do my share to neutralize this. Susulat ako kay Ursula von der Leyen, yung president ng EU, at yung ambassador ng EU to Manila, and the head of parliament ng EU, to tell them na ito yung daya na ginawa ng COMELEC. So, I will present this to you as part of your duties of election monitoring. Kung hindi nyo ako pagbigyan, ibig sabihin, biased kayo. So, in-neutralize natin sila. They have to hear me para magamit nila fully yung EU monitor na fair and impartial. Pag hindi nila ako pinakinggan, ay ibig sabihin, pagkakonsabo kayo. So, hindi nila magagamit as deodorant yung EU monitor. Yun ang taktika ko dyan. Susulatan ko, mag-present ako sa kanila. Okay, busisiin nyo itong ebidensya na po. Kasi sigurado naman kung hindi nila ako mababasag dyan eh. Sigurado ako. Kahit pa 200 pa yung monitor na yan. That's why I'm going there. I'm going to present this evidence to you. Busisiin nyo, questionin nyo ako, kilatisin nyo ako, and then that should be part of the monitoring. O, sige, tingnan natin. So, Question. Attorney, I don't- Attorney, yes, opo. Grabe, no? Pero sa akin, para sa akin, sana hindi ito totoo. Kasi naman, kung totoo yung sinabi ni Atty. Glenchong, naku, tayo po yung talo talaga dito. Kasi yung sinusuportahan nating politiko, hindi natin alam na kahit sabihin nating malakas o maraming boboto, tapos matatalo. Yung mga bumoboto ang talo din dito dahil hindi nasusunod yung gusto. Sana walang dayaan. Sana hindi totoo. Yung para sa akin sana hindi totoo itong sinasabi ni Atty. Glenchong. Ano sa tingin nyo sa video na yan? May katotohanan ba yung binulgar ni Atty. Glenchong? Comment tayo dyan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.